everyone! Congratulations to all graduates na nakapagtapos ngayon sa pag-aaral. At hangang-hanga ako sa inyo kasi hindi po biro ang ating pakipasapalaran sa school days natin. Mula grade 1 hanggat nakapagtapos kayo sa kolehiyo, sa 5 years course niyo sa kolehiyo or 4 years. Sa mga magulang din, congratulations to you guys na you were able to support financially, emotionally, spiritually to your children, to your kids to send to school. And sa mga nag-self-support din, congratulations sa inyo kasi kayang-kaya ninyong labanan ang hamon ng buhay. So lahat naman ay may kanya-kanyang story anyway. But this time, I would like to say congratulations to all graduates. But the question is, after ng hamon ng pag-aaral ninyo, how would you able to sustain life, a true life after sa pag-aaral? Kasi iba na to eh. Hindi porket ikaw ay mataas yung grade mo during your school days, so napaglampasan mo yung mga hardships during school days, malampasan mo rin yung totoong buhay. Dito na tayo gagawa ng totoong buhay, di ba? So yung totoong buhay na siyang magmold sa atin in the future, yung sa family natin na magiging family natin. So paano ba tayo maihahon yung especially yung mga taong naghihirap na matapos talaga yung pag-aaral nila, lalo't na't mahirap ang buhay, paano nila iangat yung buhay nila? And of course, wag natin kalimutan ang ating mga magulang. So, kailangan natin, kung sino man yung tumulong sa atin, of course, magulang natin, di ba? So, paano natin sila matulungan after graduation? Tayo naman ang magtatrabaho para sa kanila. So, ganito yun, di ba? So, yung iba, mostly talaga, pagkatapos ng pag-aaral, so yung hindi nakagraduate at saka yung nakagraduate ay patas na ang labanan when it comes of true life. So, ngayon, patas na ang labanan. So, ano ang mangyayari? So, sometimes din, hindi porket nakagraduate ka, mataas yung grado mo noong araw compare sa mababa lang at hindi nakagraduates, ay madali ang buhay sa'yo. Minsan ay hindi. So, patas nga, sabi ko sa inyo, patas yung labanan. Kaya, ang kailangan dyan is yung discarded. Dyan napapasok si discarded. So, ngayon kung may pinag-aralan ka, so, dyan mo gagamitin. So, minsan kasi, nasa stock tayo kung saan yung, let's say, nasa stock tayo sa, alam ko na maraming kukuha sa akin kasi matalino ako nung araw. Yeah, maraming kukuha sa'yo. So, hanggang employment ka lang dyan. So, yung na yan is mababa lang ang sahod mo. Let's say, hindi ka maging progress doon. So, ngayon, you want to stay in your comfort zone kasi, marami talagang kukuha sa'yo na mga kumpanya. So, it's a good thing kung ang kukuha sa'yo ay malaking sahod. So, which is maybe, para ka rin nag-abroad, di ba? Pwedeng ganyan. So, halimbawa, ito naman si mababang grado at saka si walang pinag-aralan. So, of course, iniisip nila, katulad ko sa akin dati, iniisip ko na walang kukuha sa akin at hanggang dito na lang ako sa sa field na ito. Hanggang dito na lang ako at hindi ako papayag talaga na hindi ko maiahon yung pamilya ko kasi I hate poverty talaga. Yun talagang tinatak sa sarili ko kasi nakikita ko sa mga magulang ko dati, ayun, na nahirapan sila kahit, lagi na lang tuyo kami tuyo ang kinakain, inuulam namin, at saka naiinggit ako sa kapitbahay at sa mga pinsan ko na ang sasarap ng ulam nila. Actually, karne yung ulam nila, kami minsan-minsan lang. So, laging tuyo. Kaya, hirap talaga. Kaya, ayun, nagsusumikap ako. So, yan din ang mangyayari. Sabi ko, walang kukuha sa akin dito. Hanggang dito lang ako. Siguro magpa-maid na lang ako kasi walang kukuha sa akin dito na may magandang offer. So, yun na nga. So, 25
hinintay ko talaga maging 25 years old ako para mag-abroad. So, doon ko pala nakikita yung pag-angat ko kunti daw sa abroad. Pero made tayo doon ha. Yun. So, ayun. So, yun din ang mangyayari. Kung ikaw ay may magandang opportunity sa Pilipinas at yung sahod mo, magiging sahod mo ay parang abroad, ay panalo yan. So ngayon, kapag alam mo yung paano magnegosyo, pero mostly talaga sa makakilala ko, hindi nila alam paano magnegosyo katulad ko. So, let's say na lang, sa basic standard na lang na employment. So, ayun, siyempre, yung may mababa na grado, wag naman ninyo, please lang. Wag niyo naman na babaan pa yung sarili niyo dahil mababa lang ang grado niyo before. Please, iangat ninyo ang sarili ninyo. As possible, tulungan ninyo magulang ninyo na maiahon sa kahirapan. So, kasi hindi tayo pwedeng api-apihin lang tayo sa mga sa mga may malaking grado at sila ay nakapagtrabaho. Siyempre, kahit tayo magpa-mid sa ibang bansa, go! Pwede 'yan. Para lang may angat. Siyempre, meron namang mga taong nagpa-mid sa ibang bansa, katulad ko dati. O let's say, yung ibang story ng kapitbahay namin, nagpa-mid siya sa after graduation. So, ganyan na talaga ang buhay, di ba? So, pag wala kang makita magandang sa Pilipinas, magandang opportunity for your job, then why don't you go abroad? Or if you know how to, how do you call this, if you know how to do business, then go ahead. Kamay kanya-kanya tayong story, but dito muna tayo focus sa basic lang talaga. So, pag hindi mo alam yung ng business, so wala kang kapital, of course, you have to, yun na nga, doon siya sa, nagnani siya sa Saudi, nag-ipon siya ng salapi at nakapagpatayo talaga siya ng apartment sa aming lugar. O, di ba ang bongga at meron pa siyang, meron siyang grocery store. So, ganyan lang yun. Pero mababa yun ang niya. Whereas naman, compare naman sa malaking grado, ayun, minimum lang yung sahod niya doon at medyo mas lamang tong hindi naka-abroad, hindi, mas lamang tong hindi anong tawag nito, yung hindi talaga nakapagtapos or nakapagtapos pero mababa lang yung niya. So, mababa lang yung grado niya compare sa mataas yung grado before. But, itong si, kung ito si matalino, kung matalino ka talaga, gawin mo yan. So, kung marunong kang, gumawa ng salapi, gagamitin mo yung utak mo. So, aangat at aangat at aangat ka talaga. Pero kung hindi ka marunong sa totoong buhay, kahit pa gaano kataas ng grado mo dati, kahit mayaman ka pa sa inyo, kahit mayaman yung magulang mo, let's say may kaya yung magulang mo eventually, ay wala ka pa rin. So, yun. Mas mainam talaga yung diskarte sa buhay ang gagawin mo. So, ayan, kailangan lang talaga natin na yung mag-responsibilidad tayo, take responsibilities tayo sa sarili natin at yung mga pangarap natin ay kaya nating abutin kapag tayo ay nangarap. Pag hindi tayo nangangarap, pag hindi tayo sinisikap, ano pa tawag dito, if we don't work hard for it, if we don't put our actions, wala talagang mangyayari sa atin. Kaya, hindi man tayo magiging mayamang-mayaman, but at least we can tour around the world. Yun. Diba? We are able to tour around the world. We are able to eat a good, decent food. We have a house called as a decent. Hindi tayo magpasiklaban sa iba. So, ayun, yung talagang buhay na matawag mo na decent talaga, yung hindi ka naghihirap. Masarap mamuhay na hindi ka naghihirap, wala kang stress, and it's really up to you how you handle your finances anyway. So, iyon. So, nagtapos ka man sa pag-aaral mo, gamitin mo yan sa totoong buhay. Yan ay ang madiskarting tao. Kapag hindi mo alam, well, alamin mo. So, yun talaga yun. Kaya, patas lang ang labanan, with or without diploma. So, ayan. Pero mas maganda yung may diploma ka.
if you use it in 2 actions. Prayer is the most important, which is God will always support, will always guide, enlighten you. As long as ikaw ay, you have to keep mind, you have to keep track your whatever, your things, your objectives of life, you have to keep track on it. Kasi kapag mawala ka din sa landas, mahirap din yun. Kaya, ayun. So, lahat ng pagsubok kakayanin mo at kaya mo talaga. Walang hindi kaya. So, yan. Hindi man magiging mayaman, pero meron talaga ibang as in mayaman na mayaman. Pero at least, ito yung sasabihin ko sa'yo, walang stress. Walang stress financially, walang stress na kahit ano-ano pa dyan. Makatulog ka ng 10 oras. So, you are not really working for jobs, whatever that. So, you have to be wise enough to your decision in life. Ganon. So, nasa ano yan nasa sa tao yan with or without diploma. Kayang-kaya mo yang gawin. Kaya, yun ang payo ko lang sa inyo na magiging consistent kayo sa buhay na sa mga objectives ninyo na paano ninyo may angat ang sarili ninyo, of course, yung magulang ninyo, huwag niyong kalimutan. At kailangan na you have to avoid mga bisyo, yun. Avoid bad friends, ganun. As possible, you can do it alone without your friends. Yeah. Meron naman tayong tinatawag na mga YouTube, doon tayo makikinig sa mga magandang inspiration. So, yan. Kayang-kayang gawin talaga. Walang hindi kayang gawin. Kaya kayo ay pagsipagan ninyo ang iyong trabaho, business man yan. So, ayan. Masipag naman tayo until maangat natin ang sarili natin. Hindi man natin makuha yung magiging bilyonaryo tayo, but at least millionaire tayo sa Pilipinas. O, di ba? Nasa tao lang kasi yun. Yung sasabihin, mababa lang ang sahod ko. Well, you can be a millionaire even your salary is very low, but it's really up to you how to use your money, how to handle your finances. Magiging milyonaryo ka kahit mababa lang yun ang sahod mo. It's really up to you how you handle your finances. Pati yung ilong ko. So, ayun. So, wala sa pinag-aralan yun, kundi sa tunay na buhay, kung paano ka nakikibaka, paano mo i-keep track yung, yung life mo doon, lahat ng paano mo iangat ang sarili mo, paano mo tulungan ang pamilya mo. Well, as possible, hindi ka mag-asawa agad. Kunin mo muna yung mga goals in life mo. Kasi minsan pag mag-asawa ka, marami ng hindrances. But it's really up to you. But it's more stressful pag ganun. Kasi kaya mabuti maigi yung iayos mo na ang buhay mo bago ka mag-asawa. So, hanggang dito lang. Ito po si Lois and Luwin Canada. I hope you follow me on my YouTube. Mwah!